Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages po para sa inyo. Para po ito sa darating na full moon and lunar eclipse this March 3, 2026 in the sign of Virgo. Regardless po sa maaring marinig nyo na zodiac signs, pero maaring meron tayong ma-share din na ilang info. Kumbaga itong reading na ito ay combination po of tarot and astrology. Okay, kuha lang tayo ng ilang messages. Anong aasahan nyo? Aquarius, sa parating na lunar eclipse na ito, this March 3. Anong parating? Anong guidance, advice, messages para sa inyo? Message po. Aquarius. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Sa darating na full moon and lunar eclipse ngayong March 3, anong kanilang excited? Aasahan. Sige, the Chariot. Sa Major Arcana 7, 7 of Cups, 5 of Swords, 6 of Wands, 8 of Wands. Okay, latag lang natin muna. Okay. Agad-agad ipapasok ko na isi-share ko sa inyo, Aquarius, na ito pong darating na lunar eclipse, this March 3, it will highlighted your 8th house. 8th house of malawak ito, pero unahin natin sa akin nakikita, money, your financial sector. Yes po. Yes, merong papasok. Ang ganda ng flow, the 8 of Wands. Maganda yung progress. Sa 8th house, connected po yan. It's about other people's money kasi. Yes, meron at merong papasok mula sa yung enerhiya na pera sa ibang tao. Claim na natin ito. If ever 8th house connected yan then sa matatawag na loans, anything, so reversal tayo ha. Pwede tong kayo mismo, if ever meron kayong pagkakautang, pagkukulang, pwede na itong kayo ay mabayaran, mapagbigyan, or kayo ang makababayad. 5 of Pentacles is in reverse. Ready na. Okay? May parating. It could be unexpected din for some of you. Yes. Aquarius energy tayo. So, nauna natin yung loans, no? Or anything pagdating po sa bangko, banks, governments. Kung meron kayong hinihintay dyan, that could be something bonus po ba rin pagdating sa work or a commission, meron at merong papasok, guys. Pero ito tayo ha, medyo naninimbang ako sa situation na yes, andito, umaangat yung magandang flow sa kaperahan. But at the same time, parang medyo confusing, overwhelming, baka meron akong tendency na itong ilang unexpected na pwede nyong makita or impormasyon, balita na dumating. Parang ang hirap niyang panghawakan. Parang medyo may tension pa ako nakikita. The 5 of Swords. Baka gulatin ka sa ilang, no? Yes, merong papasok at the same time, tapos bigla na lang maaring may ilang bills pala, may ilang payments na kailangan bayaran. So, very important ngayon pa lang ha, by the time na mapakinggan nyo ito, if ever lang naman mag-resonate yung ilang unang messages in regards sa kaperahan. Pagkakautang, bills, sa bangko, governments. Diyan din yung ilang credit cards nyo, guys, if ever meron. I-check nyo na everything. Triple, double check everything. Kasi I feel na baka meron kayong hindi makita or makaligtaan. A reminder lang po ito ha. The 7 of Cups. Medyo confusing. Tapos si 5 of Swords umangat. Magtanong, get more information, research. Tayo po ay live na live. Si Mercury kasi ngayon is currently in retrograde. Nasa pre-shadow phase na tayo. And this whole month of March, naka-retrograde phase siya. Kapag si Mercury ay naka-retrograde, connected yan sa communication, transportation, sumasang-ayon ng ubo, technology. So, maaaring may mga misunderstanding, misinterpretations, anything money-related, guys. So, napakahalaga nito. Okay? Huwag kayo agad-agad magtitiwala or ano pa man.
Kasi, syempre ayaw natin na ma-confuse kayo or may tension conflict ako nakikita. Parang may mag-iinit ang ulo. Alam ko, diretso. Pero sana sabi nga nila, mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Ganun yung energy na aking unang nakikita dito, guys, ha? Or if ever, hindi po isang legal advisor si Moonchild. Ito kasi yan eh. Yung ilang battles niyo talaga rin. The Six of Wands, naka-reverse, yung ilang laban niyo, private ganapan nyo, na tanging kayo lang yung nakakaalam. If ever, meron din po bang, alam mo, na-share ko to kanina sa inyong mga, before your sign. For some of you, na merong ilang laban sa taas, sa batas, if ever lang naman, napakahalaga no na maging klaro kayo ngayon sa mga susunod na weeks or linggo na ito or buwan sa intensyon, maging aware kayo sa kung sino yung pagkakatiwalaan. Ganun yung energy, guys. Hindi nyo maipapanalo ang laban kasi baka kayo ay, meron kayong hindi mapo na po. Oo. Mapo na at meron kayong ma-miss na isang informasyon, kahit maliit na detalye, baka hindi nyo makita, meron palang ganun. Or meron palang itong kaakibat na bayarin. Yung ganong energy. Medyo tayo, no? Medyo overwhelming. Marami. Take it easy hanggat kaya. Hinga, no pressure. Huwag kayong magpapadala sa ilang sitwasyon. Okay? The Two of Cups. Si 8th house ang lawak. Diyan din pumapasok, guys, yung shared finances. If ever meron kayong partner na matatawag, partner in business or partner in life, kung meron na kayong mga asawa, oo, maaaring merong ilang pag-angat dyan, na I see naman ha, pagtutulungan. If lalo pa, kung meron talagang tensyon sa pera, oo, ito naman po ay may pagtutulungan. Hindi kayo nag-iisa. I see abundance, sabi ko nga sa inyo, 8 houses connected po to other people's money. So may solusyon, resolution. Kung sakali, medyo may pagka-tight ang budget or medyo may parang biglaan na hindi nyo nakita, meron palang ganun. Yes, pag ganun yung energy, merong solusyon, guys. The Five of Pentacles, nag-reverse. Malalagpasan nyo to, ha? Ay. Magsaset lang kayo ng some, boundaries din, limits, restriction sa sarili, parang ganyan. Oo. At itong sa pagtitiwala, huwag masyadong magtitiwala. Kasi meron ako ilang naka-hide na nakikita, parang kailangan nyo muna ng higit na pag-unawa or pag-iimbestiga. Kasi si 8th house, may pagka-investigador si 8th house eh. Aalamin, kikilalanin yung bawat baka usong-uso yan ngayon during Mercury retrograde, especially yung mga na-scam. Okay, kahit over the net. So, take it easy. Take it easy. Isa marahil kailangan marinig yun ng ilan po. Okay. Sige, paano naman sa love, Moonchild? Okay na yung pera. Sandali. Sa love life, ito na. Sabi ko nga, meron kayong someone nandito eh. Support. Hindi kayo nag-iisa, guys. Family, home, nakikita ko yung abundance, balance. Maring merong, may pagka-low-key lang yung energy ng celebration. Maring merong humabol sa selebrasyon ng Feb-ibig kung hindi nyo masyadong na-celebrate ito. Nitong mga nakalipas, may travel po ba kayo? Yes, umangat din ang travel. Eight of Wands. Or sabi ko nga, anything connected abroad, international, that share you. It doesn't matter kung ito ay short or long distance travel. Kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Maaaring isa rin ito sa epekto. May iwanan na epekto ng lunar eclipse. May mga new beginnings din pagdating sa relationship. Mutual balance, compromise, nagko-compromise yung energy. So yun. May pagka-intense extreme pa nga ang ilan. Or merong nakahandang, sabi ko nga sa inyo, unexpected, may inihahanda, medyo may naka-hide pa, kung dito natin ipapasok yun. Parang may ilang sorpresa na hindi pa mapaangat-angat ngayon kasi medyo confusing or overwhelming pa. Pero definitely, I see love. Ayan. Romance. Yung pagkasapat.
Okay, or yun yung kailangan marinig. The Nine of Cups ay narito eh. Paangatan niyo yung pagkasapat, yung contentment, satisfaction, na kung ano yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Be present. Huwag ma-overwhelm sa kung ano na yung nakalipas, ano na yung ganap doon. At the same time, kung ano yung pwedeng mangyari sa future. Focus kayo kung ano yung galawan ng sistema ngayon. Sa pera, sa relasyon, trabaho. Kasi kung masyado tayong kumbaga masyado tayong naging futuristic as an Aquarius, very futuristic kasi kayo eh. Parang wala pa tayo doon, andun na kayo. So take it easy ha. Napakalaga na maging present yung mindset nyo ngayon. Be mindful, alert, aware sa kung ano yung nangyayari ngayon. Okay? Isa-isa lang guys kasi medyo overwhelming yung nakikita ko dito. Ano man ang kaharapin, again, ito po ay something malalagpasan. May solusyon, resolution, abundance guys. Hinuli tayo ni Ten of Pentacles. So, why not? Big money is coming guys. Money making opportunities. Yes po. Ang energy ni 8th house, pera, kaperahan. May pagka-intense, extreme, sumarami. Hindi kayo mawawalan. Okay, i-claim na natin yan. Meron mang ilang tension tayo nakikita, pag-iingat lamang po ang kailangan mapaangat din. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayong darating na full moon and lunar eclipse this coming March 3, 2026. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius.